Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyerukan persatuan nasional dan tanggung jawab warga dalam peringatan Hari Kemerdekaan Filipina ke-128 di Manila, Jumat. Dalam pidatonya, Marcos menyoroti berbagai tantangan besar yang dihadapi negara, mulai dari korupsi, kemiskinan, perpecahan sosial, hingga dampak perubahan iklim dan dinamika global. Di sisi lain, perayaan kemerdekaan juga diwarnai dengan parade militer besar di Quirino Grandstand yang menampilkan pasukan, kendaraan militer, serta pertunjukan budaya tradisional. Namun, situasi berbeda terjadi di pusat kota Manila, di mana ratusan demonstran turun ke jalan memprotes hubungan Filipina-Amerika Serikat yang mereka anggap masih membawa pengaruh kuat terhadap politik, ekonomi, dan militer negara. Marcos menegaskan pentingnya menjaga persatuan, menolak disinformasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nariyan din po ang armored personnel carrier ng ating Philippine National Police gamit sa paggawa ng mga tropa at patuloy na pinapatnubayan ng poong may kapal. Of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles. Ginugunita natin ang ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuna ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Galing kay Marcos Jr. bilang tuta ng imperyo. Mga kasama, mga kababayan, habot sa atin na palakasin ang ating mga mayang Pilipino sa kahirapan, sa kawalan ng serbisyo, sa kawalang katarungan, para palalimin pa ang
mga isda at mga magsasaka ang ngayon ang pinakamay ginagamit nila yung maritime dispute ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Pero ang lalo pag dumami ang kita at ang katumbas nito ay hindi sa mga... Ang tingin natin ay wala naman talagang konkretong kalayaan sa loob ng 128 years na kung saan ay patuloy tayong dinidiktahan ng imperialismong Estados Unidos, hindi lamang sa pang-ekonomiya hanggang militar. Mga kasama, magbigay po tayo ng espasyo dito sa ating harapan. Sa tingin ko po, hindi po talaga malaya ang Pilipinas dahil sa ekonomiya, sa politika, sa militar ay hawak po at nasa dikta ng Estados Unidos ang rehimeng Marcos. Para pamunuan ang bansang Pilipinas. Pero ang kalagayan ng mga mamayan at manggagawa ay kalunos-lunos pa rin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.